Mapagpalang araw sa iyo, Sir Jeric. Ganon din sa mga nakikinig sa channel mo. Ako si Louie, 48 taong gulang, ng Laguna. Sir Jeric, may ibabahagi akong kwento pero ito ay karanasan ng pamilya ng classmate ko na si Joseph. Noon daw ay ginambala ng aswang ang kanyang ate noong buntis pa ito. Sir Jeric, bali ang ate mismo ni Joseph ang nagkwento nito nang isama ako ni Joseph sa bahay nila. Sir Jeric, sila Joseph ay hindi lehitimong taga-barangay namin. Dayo lamang sila. Kaya nga naging magkaklase lamang kami ni Joseph sa grade 5 noong elementary. Tapos noon kami na naging magkabarkada. Malayo ang bahay nila Joseph sa kalsada. Malayo ang nilakalakad. Tapos tatawid pa ng ilog para marating ang kanilang bahay. Isang araw ng Sabado, niyaya ako ni Joseph sa kanilang bahay. Nang makarating, nag-aya siyang gumawa kami ng kawayang sumpak. Uso na laruan yun noong panahon namin. Ngayon wala na atang naglalaro ng ganon. Kasi puro gadget na ngayon. Lalo na sa cellphone, maraming online games. Nang malapit ng tumanghali, naghain na ng pananghalian ng ate ni Joseph. Wala nun ang nanay nila, pati yung kuya niya at asawa ng ate niya. Nang kumakain na kami, sabi ko kay Joseph, hindi ba sila natatakot pag gabi? Kasi malayo sila sa kalsada at wala rin silang kuryente para sa ilaw. Gasera lang ang ilawan nila na ginagamit. Yung tubig naman na inumin ay sa bukal sila umiigib. Sabi ko pa, wala bang aswang dito? Ang sagot ni Joseph, wala daw. Pero doon sa inalisan nilang lugar ay meron. Sir Jeric, hindi ko na lang sasabihin ang lugar na sinabi ni Joseph. Sabi ni Joseph, noong hindi pa nanganganak ang ate niya, ay 2 beses silang binisita ng aswang. Sabi pa nga niya, ganun din daw ang sitwasyon nila doon. Nakikitirik lang din sila ng bahay sa lupa ng iba. Malayo din sa kalsada ang bahay nila doon. Liblib din. Tapos, yung ate na niya ang nagtuloy ng kwento. Sabi ng ate ni Joseph, nung nandun pa sila sa dati nilang tinitirahan, buntis siya ng mga 2 buwan noon. Hindi daw nila alam kung paano siya naamoy ng aswang. Basta isang gabi, naramdaman nila daw na may aswang na dumating. Bandang 10:00 na daw siguro yon nang makarinig sila ng huni ng ibon na parang nasa bubungan daw ng bahay nila. Nakahiga na daw sila noon. Tapos, bumangon daw ang ina nila at inusisa kung saan nagmumula yung ibong humuhuni. Maya-maya daw, ay may narinig silang palakad-lakad sa palibot ng bahay nila. Tinanong daw niya ang ina niya, "Inay, may tao ata sa labas." Sinenyasan daw siya ng ina niya na huwag magsalita. Sumilip daw ang ina nila sa siwang ng bintana. Pero wala naman daw makitang tao. Ang kinatatakot din daw nila noon ay sila lang 3 ang nandun sa bahay. Nataong wala ang asawa niya at ang kuya nila. Magkasama kasi ito sa trabaho sa construction.
at lingguhan kung umuwi. Matagal daw na sinisilip-silip ng ina nila yung umaaligid sa bahay. May hinala na daw ang ina nila na hindi tao ang umaaligid sa bahay nila. Kinuha daw ng ina nila yung itak. Dito na daw lalo siyang natakot. Inay, bakit? Mahinang sinabi ng ina nila na may aswang sa labas. Huwag kang dumikit sa dingding, umalis ka dyan. Sa takot daw niya ay tumayo agad siya at lumayo sa dingding. Itong si Joseph ay tulog na tulog pa rin daw noon at walang kaalam-alam sa nangyayari. Maya-maya, may narinig daw silang baboy na umiigik. Pero hindi pa rin makita kung nasa saan ito. Nagtaka din sila kasi wala naman silang alagang baboy at wala rin naman silang kapitbahay. Wala rin silang alam na nag-aalaga ng baboy doon. Kaya saan manggagaling yung baboy na yun? Hindi na daw sila nakatulog noon ng kanyang ina sa pag-aalala na baka pasukin sila ng aswang. Nang sumunod na gabi, wala daw nagparamdam. Pero nang Sabado ng gabi, bumalik. Mabuti at umuwi ang kuya nila pati ang asawa niya. Bandang kalaliman ng gabi, may nagparamdam na. May naglalakad muli sa palibot ng bahay. Ginising daw niya agad ang asawa niya. Sinabi niya na naririyan na naman yung umaaligid noong isang gabi. Ginising din daw ang kuya niya. Ang ina nila ay gising na din at nakikiramdam. Si Joseph ay nagising na din na halatang natatakot. Kumuha daw ng itak ang magbayaw tapos lumabas ng bahay. Tapos nilibot nila ang bahay. Pagdating nila sa likod bahay, may nakita daw ang kuya niya at ang asawa niya na tao. Sumisilip-silip ito sa dingding ng bahay nila. Agad daw kinumpronta nang magbayaw yung tao. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Sa Jeric napaatras daw yung asawa niya at ang kuya niya nang humarap yung tao. Lalaki ito. Sa Jeric namumula daw ang mga mata ng lalaki at animoy taong grasa ang itsura, gulong-gulo ang buhok at naglalaway. Akala nga daw ng kuya niya at asawa niya ay susugurin sila dahil umaangil daw ito. Pero mabilis daw tumakbo yung lalaki sa madilim. Hindi na daw hinabol ng magbayaw yung nakita nilang tao. Mahirap na daw. Masyado na daw matilim ang sinuotan nito. Baka atakihin sila ng taong yun. 2 araw hindi pumasok ang asawa niya para sila ay samahan. Pero simula naman daw noon ay hindi na bumalik yung aswang. Pero paminsan-minsan may pakiramdam pa rin sila na may umaaligid sa bahay nila paggabi. Hindi lang lumalapit. Hanggang sa makapanganak na nga siya. Lumipat na din daw sila dahil natatakot sila doon. Sa Jeric matapos mananghalian, umuwi na ako. Natakot kasi ako na abutin ako ng hapon. Hinatid naman ako ni Joseph. Sa Jeric dito ko natatapusin ang kwento ko. Salamat. Ito si Louie ng Laguna.
Magandang umaga, Sir Jerry. Nais kong ibahagi ang kakaibang nangyari sa amin nung nagkaroon kami ng trabaho na sa gabi namin gagawin. Matagal na rin itong nangyari. Ako nga pala si Dong ng Alabang. Ito ang kwento, Sir Jerry. Gaya ng sinabi ko, may trabaho kaming nakuha at sa gabi namin ito dapat gawin. May nakontrata kami na isang tindahan sa mall. Hindi ko na nababanggitin ang mall bilang respeto. Bale ang siste, Sir Jerry. Kailangan palitan ng mga fluorescent na ilaw ng isang signboard ng tindahan. Marami na kasi ang hindi gumagana. Sabi ng may-ari, gabi namin gawin para hindi daw kami makaabala sa mga customer sa umaga. Nang sumapit na nga ang gabi, nagpunta kami sa mall. Sir Jeric, sa basement kami nagpark ng service namin. Bali 4 kaming magkakasama noon. Tapos nagsiakyata na kami, dala ang mga ilaw at kable. Nang makaumpisa na kami, kinulang kami ng ilaw. Kaya sinabihan namin yung kasama naming driver na bumaba sa basement at kumuha pa ng ilang ilaw. Sir Jeric, bumaba na yung kasama namin para kumuha nga ng ilaw. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ito at nagmamadali at namumutla. Tinanong niya kami kung sumunod ba daw kami sa parking area sa basement. Sabi namin hindi. Tinanong namin kung bakit. Ang sabi niya, pagdating niya sa basement, binuksan niya yung sasakyan. Kumuha na siya ng ilaw. Maya-maya daw, may narinig siyang nag-uusap. Tapos, parang may dumaan daw na tao sa gilid ng sasakyan. Tapos bigla na lang daw may kumalampag sa siding ng sasakyan na para bang hinampas ng kamay yung dingding ng sasakyan. Tapos narinig niyang may nagtatawanan. Tumingin daw siya sa bintana ng sasakyan pero wala namang tao. Sir Jeric, lumang high ace ang service namin. Sabi niya, sa inis niya bumaba daw siya sa sasakyan para tignan kung sino ang nagtitrip sa kanya. Anak ng pambihira. Sir Jeric, inikot niya daw yung sasakyan. Wala siyang nakitang tao. At kung tumakbo man, ay makikita niya ito. Dahil halos napakadalang ng sasakyang nakapark sa basement ng gabing yun. Sir Jeric, narinig niya daw ulit yung nag-uusap tapos nagtatawanan. At hindi naman niya maunawaan ang pinag-uusapan. Pakiramdam daw niya ay malapit lang yung nag-uusap at nagtatawanan. Nagmadali na daw yung kasama namin na kinuha yung mga ilaw at sinarado yung sasakyan. Tapos tumakbo na daw siya pabalik sa amin. Sa Jeric, hindi ko alam kung matatawa ako o maaawa sa itsura ng driver namin habang nagkukwento. Dahil pawis na pawis ito at namumutla. Tapos wala pang tigil ang tuhod nito sa pagyugyug. Halatang natakot talaga ito sa basement. Yun lang, Sir Jeric. Salamat kung may upload mo ang maikling kwentong ito. Muli, ito si Dong ng Alabang.